Si Martires naman ho, mga bossing. Naku po, eto, tinuturo si Martires. Pakinggan ho natin. Dahilan ng korupsyon sa DPWH ay sa halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian. Si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Aray ko po, na dapat lalapitan ng mamamayang Pilipino, lalo na kapag may nalalamang mga katiwalian doon sa mga opisyal ng gobyerno, ang mga halal ng bayan ay ombudsman. Parang ang gustong sabihin dito sa balita na ito, si Martires pa. Si Martires pa yung, kumbaga, nagkonsentidor. Di ba? Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Wow. Tingnan nyo po mga kababayan, yung mga reklamo po sa ombudsman ngayon, na ngayon po ang nandiyan sa opisina ng ombudsman ay si Boying Remulla. Lahat binibigyan ng pansin. Kung maalala nyo po, may interview si Boying Remulla na sinasabi, merong mga isinampang kaso si Trillanes dati na hindi niya makita doon sa opisina ng ombudsman. No? Kung sakali po, sino yung mga sasampahang kaso ni Trillanes? Di ba, mga dating Pangulong Duterte, yung mga kaalyado niya. Yan naman po yung talagang yan naman po talaga yung simula't simula pa lang kalaban na ni Trillanes hindi makita yung mga papeles, dokumento, etc. Ngayon ang tanong doon, baka hindi naman isinampa. Baka itinago lang. No? Kasi yung kampo o yung mga bataan ni Duterte yung madadali nung kinakaso ni Trillanes. Di ba? Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa. Ayaw nga ng ombudsman yung ginagawa ni Boying Remulla na pa-interview daw ng pa-interview. Ayaw no yung ombudsman ni Martires. Nung huli ho, binatikos niya yan. Tingnan nyo yung ombudsman niya yan. Hindi naman kasi ako ganung lagi. Laging puro interview. Kanila dyan, maghintay lang ng compliance. Tayo ho, mga bossing, mas okay para sa atin yung ginagawa ni Ombudsman Remulla. Kasi nagiging update po tayo o updated tayo doon sa mga nangyayari sa opisina ng Ombudsman. Nagulat nga tayo, di ba? Biglang may secret decision kay Joel Villanueva. Bigla tayo. Meron na palang meron ng decision sa kanya na binaliktad na yung kanyang desisyon. Mas gugustuhin niyo po ba yung gano'n, tahimik, nabibigla tayo? Na dati may pidap-pidap na mga issue ngayon, tapos biglang wala na. Yun nga lang ho yata ang nakita ko na kumbaga nawala doon sa issue yung kanyang pangalan na hindi man lang nag-celebrate. Eto kay Boying Remulla, labas lahat, salin labas. Mga nangyayari sa ombudsman, labas. Mga kinakaso sa ombudsman, ifina-file. Diba? Alcam liyan. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng Siguro, yung mga makakasuhan, huwag ka magalala, hindi ka makakasuhan na. Kasuhan ka sa ombudsman, wala. Hindi naman yan. Hindi naman ipupursige yan. Diba? Anti-Corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at si pati sila Saldico. WS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na Tsaka nung panahon ni Martires, talagang tahimik na tahimik ho yung ombudsman. Ako nga, nung dati hindi ko alam na ombudsman pala si Martires. Di ba? Sa sobrang tahimik ho, mga kababayan. Sa sobrang niwala man lang tayong kahit anong mga balita. Ay, ito pala yung ombudsman, si Martires pala. Hindi kagaya kay Boying Remulla.
alam natin lahat ng nangyayari ho, mga bossing. Walang lihim sa mamamayang Pilipino. Nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng Tsaka yung kay Trillanes, kung maalala nyo, di ba? Sabi ni Boying Remulla, nagsampa ng kaso si Trillanes dyan, hinahanap ko, hindi ko makita. ombudsman sila ni Martires that time? Ba't tinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't tinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Kailangan, siguro tama yung sinasabi ninyo na kumbaga i-lifestyle check nga. Ano? Sabi ni Johnny Manuyag, lifestyle check, pwede ba kay Martires? Baka po. Ano kaya ang grounds para maimbestigahan yan? Baka po, no? Makita. Baka, may kaso si... Oy, baka lang ha, ito. Ano ko lang, kumbaga example lang. Oy, may nagkaso sa'yo dito. No, ganito, ganyan. Kinasuhan ka ni Trillanes. Ay, ganun ba? No, ako nang balas. Baka lang. No? Baka posibleng ganun yung estilohan. No? Request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana, nagkailangan ng tulong nyo for fact-finding. Moto proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. No, sabi ni Reynaldo Adea, Marites lang ang panig ni Martires. Pero ang tahimik ko talaga ng panahon na yun. Mas gusto ko po, mga kababayan, kung ano po yung estilo ni Ombudsman Remulla. Lahat all out sa publiko. Tingnan mo, salin. Sige, pagkaupo pa lang, buksan ang mga salin, lahat po nagsibukasan. Alam natin na may mga 18.8 million na mga salin na sabi ng mga Pilipino, parang hindi naman kapanipaniwala yung 18.8 million na salin. Yung regalo pa lang doon sa misis niya magkano? 57 to 59 million na singsing. Di ba? Nagsilabasan na ho, mga kababayan. Doon nabuko din yung sabi ng mamamayang Pilipino, 52 million salin tapos ang gasto sa kanyang pagkandidato 112 million. Parang hindi tugma. Madami na tayong nakita, mga bossing. 'Di ba? Nalabas na lahat. Merong mga hindi tugma salin nun Parang yung lifestyle niya, ako mga bossing, nagulat ako, 18.8 million Ayan, tanungin ninyo si Jordan. 'Di ba? May pinapakita akong bahay doon kay Jordan, magkano? 30 milyones. 30 million doon sa loob ng Sun Valley. Sabi ko, tingnan mo to. Okay ba? Ganito. Bibilin po ni Jordan 'yon, no? Tapos, yung kapag ka nakikita natin sila Chis Escudero, yung nagbibideo or may mga gathering sila sa kanilang bahay. Hindi mo iisipin na 30 million lang yung bahay na yun di po ba, mga kababayan? Anyway, pakisuportahan po yung Birahan PH at mamaya po, mga Boss Chief Amo, sir, naka-live tayo alas 8 ng gabi, Pilipinas time. Okay? Maraming salamat. Papaalam na ako. Naantok na ako. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat. Ardayan at buong Cereza Force family, shout out sa inyong lahat. Paalam, hanggang sa muli po.